Teacher Bell. Ako di ay si Vince, nagaedad og 18 gulang ug nagpuyo sa Purokpor, Don Carlos, Bukidnon. At anak ni Mr. and Mrs. Elvira Arcibal. Na ako'y kaagi sa kinabuhi, sukad karon dili na ako kalimtan, Teacher Bell. Noong 2016 at ako ay grade 5 pa nun, nakakahiya man sabihin sa inyo, ngunit gusto ko lang i-share sa tagapakinig at upang mapulutan ang aral. Sa buwan ng June, unang pasukan ng eskwela. Maaga akong gumising upang maghanda dahil araw na ng pasukan. Dahil natapos na ang aming bakasyon, kaya balikan na ng pag-aaral. Pagdating ko sa paaralan, ay agad-agad akong sinalubong ng mga kaibigan ko at kinamusta. Siyempre, agad naman akong sumagot. Sobrang saya ko, mga pare. Sinabi din nila. Pareha pala tayo. Ngunit, kulang yung bakasyon ko. Pagdating ng tanghali, ay nagbabalak na sana kaming umuwi. Dahil orasan ng uwian, nang may isang magandang babae akong nakikita. At itago na lang natin sa pangalang Sai. Siya ay grade 6. Matalino. Malaging mataas ang marka sa eskwelahan at higit sa lahat, mabait. Noong una, siya ay binabaliwala ko lang. At dahil kabarangay ko lang naman siya. At isa pa, normal lang naman na mabigla. Makalipas ang buwan. Siya lagi ang laban ng isip ko. Pagising ko, siya na ang laging naiisip. Pati sa pagtulog, siya na. At nasabi ko tuloy na in love na siguro ako. Pasukan nun, at sa second period namin ay walang klase dahil yung mga guro ay nagmi-meeting sa opisina. Siyempre, lumabas kami upang maglaro at nakita ko siya sa kubo. Kubo is yung bahay na maliit at may kugo ng atop. Yun ang tawag namin nun. Noong tinignan niya ko siya, ay tinignan din niya ako. At nakasalubong yung tinginan naming dalawa. At ngumiti na lang kami. Pero sa oras na iyon ay alam ng mga kaibigan ko, lalo na si James at Jimrex, na may gusto ako kay Sai. Kaya, nang panahon na nang uwian sa hapon, nakita ko naman siya na sobrang laki ng tawa. Kaya sinabi ko sa mga kaibigan ko anong nangyari kay Sai. Alam mo Vince, huwag ka sanang magagalit. Ganito kasi yun. Nung pumunta ka sa kantin, ay gumawa kami ng sulat para sa'yo. Nakapaloob doon. Dear Sai, ako nga pala si Vince, in your service. Ang masasabi ko lang ay sobrang ganda mo pala. Para kang rosas dahil habang tumatagal
ay nai-inlove ako ng sobra. Sabi ko sa kanila, Ted, sino nakapangalan doon sa sulat? Sabi ng mga kaibigan ko, sa'yo. Din sabi ko, ano? Nasaan ang sulat ngayon? Sabi nila, nasa kanya. Kunin mo. Puntahan mo. Puntahan mo siya at magtapat ka. Ano? Bakit niyo alam na gusto ko siya? Sus, kami pa na matagal na tayong magkakaibigan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Di ba? Oo, syempre. Basta ikaw, Vince, no probs. Kaya, sa panahon na iyon, ay nagtapat ako ng formal sa kanya. Sinabi ko lahat kung ano yung intensyon ko at hindi naman ako napahiya dahil sinagot naman niya ako at gusto din niya ako. Matagal na simula ng grade 3 pa lang ay gusto niya pala ako. Hinihintay niya lang pala ako magtapat. At yun lang po, dito ko na lang tatapusin at sana meron kayong aral na makukuha. Ang aral na makukuha dito ay huwag itago ang nararamdaman. At kung mainam ay sabihin ng maaga at huwag patatagalin kasi baka magsisi ka. Pero kung kayo talaga tulad ko, mas maganda. Pangalawa, kung may gusto kang isang babae, ay magtapat ka. Dahil wala namang mawawala sa iyo. Para malaman niya na gusto mo siya. Kasi, kapag yan, feelings mo ay tinatago mo, tulad ko, ng mahabang panahon, malay natin, yung gusto mo ay may mahal ng iba. Kaya mas mainam na kung gusto mo talaga siya at maganda naman yung intensyon mo sa kanya, sabihin mo, huwag kang matakot